mapagsasalita lang ang mga bato na nadiskubre sa Tiwi Albay, ano kaya ang sasabihin nila tungkol sa ating mga ninuno? Dahil ang mga bato may naiwang sulat. Sa dinami-rami ng mga bato sa lupaing ito sa Tiwi Albay, sa batong ito raw na Bato Balani ang magsasakang si Leonie. Sa unang tingin, parang wala namang espesyal dito. Pero kapag tinitigan na, mapapansing may mga nakaukit sa mga ito. Parang mga titik, numero at simbolo na hawig daw sa sinaunang sulat ng ating mga ninuno, ang baybayin. Ba't ka ako may sulat ang batong ito? Para ba ako nga nagtataka? At paniniwala rin daw nila na ang mga nakaukit sa bato, palatandaan na sa paligid nito may mga nakatagong yaman. Ito po yung parang shape na arrow na dyan ko po sa parting yan nakuha yung coins. Dito naman po yung sa parting na ito. Kasi unang bakal po yun. Ano ba talaga ang mga nakaukit sa bato? Taong 2002, nung aksidenteng nadiskubre raw ni Leonie ang isang bato sa paanan ng Mount Malinaw. Ito ang unang-una kong nakitang bato. Baliwala ko yun. Gawa nang wala akong alam dyan sa sulat nito. Makalipas ang 2 linggo, sa itaas na bahagi naman ng sakahan, may bago siyang natuklasan. Ba't ka ako may sulat na naman dito? Yun, nagtaka na naman ako. Ang ikalawang bato, may mga ukit na parang pamilyar sa kanya, gaya ng mga numerong 1, 8, 9 at 8 o 1898. Ito parang hindi ito nagalaw. Mayroon pang tayuan pag mag-ukit ka. Napansin din ni Leonie na ang nakaukit sa bato sa baba, tila raw nakahiga. Ito, parang size, city. Ito naman 30. Ito naman letter G. Ito naman parang bulaklak. Iba-iba ang niya sulat niya. Ipinagsawalang bahala lang sana ito ni Leonie hanggang ang kanyang anak na si Fatima na isipang gawin itong school project. Iba talaga siya. Si Sir Darwin po, nagpa-project siya sa amin about sa culture daw dito sa Tiwi. Binidyo namin. Nung unang makita, akala ko hindi siya totoo kasi bibihira nga lang makahanap ng ganong mga stone inscriptions. Duda ni Teacher Darwin ang nadiskubring bato, posibleng singhalaga raw ng mga stone inscription na natagpuan sa kalapit nilang probinsya sa Ticao Island sa Masbate. Taong 2011, nung may nadiskubre roong tipak ng bato na may nakaukit na baybayin na ayon sa mga eksperto, posibleng ginawa noon pang 17th century. Matatanda ang batong yon, ginawa pang ang doormat o pagpaga ng mga sapatos ng mga estudyante. Pero dahil mahalagang tipak ito ng kasaysayan, ang batong yon nakadisplay ngayon sa National Museum. Ang baybayin ay sinaunang pagsusulat ng mga Pilipino. Bago pa dumating ang mga mananakop, merong mga katinig at patinig na ginagamit din dito. Kaya nagiging alphasyllabic ito. Pero may mga kwento-kwento rin dito sa Tiwi na ang mga batong ito hindi lang posibleng mahalaga sa kasaysayan. Palatandaan din daw ito sa mga nakabaong kayamanan. Pwedeng connected din siya sa mga kwento noong unang panahon na kasi malapit yun sa lugar kung saan may sinasabing gintong barko na inkantado daw. Ang may-ari ng halos 7 ektaryang lupa kung saan nakita ang bato na may mga nakaukit, si Xavier, na nakiliti rin ang imahinasyon. Nung makita ko po siya, sumagi po sa isip ko na coordinate siya na kung saan pwedeng nailagay yung kayamanan na yon. At parang mas lumakas pa raw ang kanilang kutob na totoo ang mga haka-haka dahil si Leonie may nahukay raw na mga kayamanan malapit sa bato. Maging ang kapitbahay, meron ding natagpuan. Ano nga kaya ang mga natagpuan nilang kayamanan? Sa pag-iimbestiga ng aming team, meron silang nadiskubre. Letter M, A, tapos naman ini parang letter N, tapos naman ito O. Parang nababasa ko yun, niya Sino siya at ano ang kaugnayan niya sa inukit na bato? May characters definitely na parang baybayin. Ang mga batong ito nga ba
ang makapagtuturo sa iba pang mga kayamanan sa kapaligiran nito? Coordinate siya na kung saan pwedeng nailagay yung kayamanan na yon. Ito po yung parang shape ng arrow na diyan ko po sa parting niya nakuha yung points. Gold talaga siya, 14 karat gold. Tutok lang at sasagutin natin lahat yan sa aming pagbabalik. Dalawang bato ang natagpuan sa Tiwi Albay na may mga nakaukit na paniniwala ng mga taga roon, hindi lang baybayin o yung sinaunang sulat ng ating mga ninuno. Pero ang mga nakaukit dito, di umano palatandaan o siyang makapagtuturo ng mga kayamanan na matatagpuan sa kapaligiran nito. Bilang patunay raw nito, noong 2018, si Leonie may nahukay na lumang kubyertos at baso sa lupang malapit sa bato. Habang ang kabarangay nilang si Paul nito lang 2020 sa katabing sakahan nito, may nahukay namang mga gintong barya. Ito po yung parang shape ng arrow na diyan ko po sa parting niya nakuha yung coins. Dito naman po yung sa parte na ito. Kasi unang bakal po yun eh. Gold talaga siya, 14 karat. Hindi po pwede basta-basta mag-ukay. Kailangan nilang mag-coordinate sa amin. Na-advise natin na maging precautious sila kasi unstable yung mga bato doon. Kung sakali man na may mga treasure talaga na makuha, yan is magiging subject pa rin yan ng LGU. Para malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga nakaukit sa bato, pinuntahan ito ng propesor at dalubhasa sa baybayin na si Ray Austria. Una niyang tinignan ang bato sa ibaba. Sa alphabet, may mga parang U. Ito, parang U siya. Pero since parang merong guhit dito sa baba, para siyang pa. Parang wave. Wala namang ganyan sa baybayin. Pagdating dito, yan, nakita mo in. Tapos in, parang ano yan. Sunod niyang pinuntahan ang batong natagpuan sa itaas. May characters ba dyan na posibleng baybay? Parang wala po. Di tulad nung sa baba. Sa unang tingin natin, may mga characters na parang baybayin. Although, kung titingnan natin ng mas matagal yung kabuuan ng dalawang bato, no, merong mga characters, mahirap siya basahin. Mas marami yung hindi natin naiintindihan na characters kaysa sa kilala natin. Samantala, si Leonie may hinala rin daw kung sino ang posibleng umukit na mga simbolo sa bato. Bagay na naikwento sa kanya ng yumaong caretaker ng lupa, si Mang Carlito. Sino ba nagsulat ng bato yun? Yung nauna daw dyan, dito. Para bang malakas ang loob, gawa ng may sulat siyang pangalan niya. Pero bakit 1898? Di rin natin alam kung sumusubok lang mag-ukit ng baybayin. Si Menyano o Minyano, dati raw kilalang panday sa kanilang barangay. Hinanap ng aming team ang mga kamag-anak nito. Ma'am, kilala niyo po si Sir Menyano daw? Menyano Credo? Noon, ma'am, kilala ko man yan dyan, oh. Yan siya nakatira sa baba. Kilala ko yan. Kasi ito, ma'am, ang anak niya. Noe Credo. Sa San Pablo City sa Laguna, nahanap ng aming team ang anak ni Menyano, si Noe. Ang naalala ko lang ay si tatay ay mahilig mangulikta ng bato. Ginagamit na parang agimat. Mahilig ba sa tatay na magmarka ng palayaw niya? Ang nakita ko lang noon sa muhon, yung sa lupa namin, talagang may nagtatak siya. Ano po yung tinatak niya? Minsan nilalagyan niya ng pangalan niya, at saka yung parang signature ba. Siguro kung mapapatunayan na hindi siya pre-colonial text, okay lang. Kung mapatunayan nga na legit itong stone na ito, sana'y mapangalagaan ito. Pag na-carbon date, malalaman mo kung gaano katagal, no? Ang maganda, wag linisin, wag pakialaman, as is yung bato kung makukuha. Kung talagang matagal na siya, national treasure siya, no? Hindi man masasabi pa sa ngayon na singhalaga ng tinawag na Monreal Stone ang nakitang mga batong may ukit sa Albay. Magandang pagkakataon pa rin ito para patuloy na buhayin ang interes sa baybayin na makikita na rin sa iba't iba pang mga modernong bagay ngayon. Matibay na patunay na bago pa man tayo nasakop noon ng mga Kastila, may sarili ng paraan ng pagsusulat at komunikasyon ang ating mga ninuno.
you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.